Hindi naman usap pero may relation po yung aking ibabahaging lesson sa umagang ito doon po sa kanyang shinare po sa atin. May mga verse po doon na ah, ah, habang binabasa ko kanina ay sabi ko related ito doon sa aking topic. At ako'y nagagalak din na makita yung ganito kadami, no? Marami pa pong mga upuan dito po pwede pong um, umupo po dito sa harap, dito din po. So, yan. Mapagkakasya po natin mga kapatid. So, tayo po'y nagagalak at tayo po'y magpapatuloy sa ating pagsamba. Ang akin pong inihanda na topic para po sa ating for this Sunday, kagaya ni Nahom, skip ko po muna yung aking ginagawang serye sa ating Bible study, which is we are looking at the survey of the Old Testament, and then meron po tayong inumpisahan din yung the biblical doctrine of the Godhead. But for today, ang gusto ko pong pag-usapan po natin ay yun pong trahedya na nangyari po sa California. At kasalukuyan, this is continuing. The fire continues to rage. Hindi ko lamang po alam kung alam ninyo o nabalitaan ninyo, ito po ay nag-umpisa noong January 7. 2 days after nung Golden Globe Awards, siguro po, lahat naman po tayo, meron social media. Napapanood po natin. Ito nga po ito nga po yung nagtulak sa akin para gumawa ng lesson. Because sa social media, napapanood ko yung isang tagpo doon po sa Golden Globe Awards na kung saan pinagtawanan nila ang Diyos. And sinasabi po ng iba, yan ay karma. Yan ang resulta. No? Kaya po nag-umpisa daw yung sunog sa California. No? So January 7 po nag-umpisa yung sunog. And hanggang ngayon, yung ibang part po na apula na, pero meron po mga nag-uumpisa. And as we talk, at this moment, patuloy na nasusunog yung bahagi may mga bahagi po sa California. So, like, yan po. Kung makikita po ninyo, nung last week po, ay habang nanonood ako ng TV, pinapanood ko po yung news. At nakita ko nga po na yung mga bumbero nahihirapan. Tumatayo po yung aking balahibo, mga kapatid. Tumatayo yung aking balahibo. Sa pagkakita ko nung nasusunog na mga siguro po alam ninyo, no? Kung sino po ang nagluluto dito. Yung malapit ka sa kalan, minsan nga nagbe-bake si Maribel. At ako naman ay nagluluto. Pagka binuksan po yung pintuan ng oven, sobrang init. Yun pa lamang mararamdaman mo na yung How much more ito po? Paligid mo nasusunog. Hindi nga makalapit yung mga bumbero. So this is just one of the pictures, and there are also pictures like this. May mga taong umalis po sa kanilang bahay sapagkat nasusunog na yung kanilang mga bahay.
Ayan po. Maraming bahay po na lost their na po dyan sila. Mel Gibson, Anthony Hopkins, mga marami po. And ayan po, ay yan po yung tapos na. Pero kasalukuyang nasusunod po yan, yung ibang part ng ano. And if you've been to Beverly Hills, yan po yung sikat na tirahan ng mga sikat ng mga artista, Beverly Hills. I had the chance to pass by yung makapasok po dyan at makita yung mga ano sa Beverly Hills. Ang gaganda po ng mga bahay dyan, mga mansion ng mga artista at mga celebrities. And this is what it looks like right now. So, as we speak, the fire is still raging. Buti nga lang po, konti lang yung namatay. More than 28 people are confirmed. Ha? Yan po yung na-confirm. Pero yung unconfirmed, di po natin alam. And more than 220,000 hectares. Mind you, mga kapatid. It's more than the size of Metro Manila. And more than 16,000 structures and buildings or homes burned to the ground. Ang cost po niyan ay $50 billion. Estimated. Rough estimate po yan. Yun nga po, more than 40 celebrities lost their home. Bakit po binabanggit yung mga celebrities? Kasi po, sila po yung nababanggit madalas sa mga balita. Sapagkat yung mga bahay nila, yun po yung mga malalaki at magagala. No? And the question now is, ano ang ating makukuha na lesson sa trahedyang ito? Kapag napapanood po natin yung mga ganyan na mga trahedya, kagaya po nung nangyari nung sa Yolanda, no? Kung ano-ano pang mga trahedya na nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, ano ang pumapasok sa ating isipan? Ano kaya ang ating matututunan, mga kapatid, sa mga bagay na ito? While watching those events unfold through our very eyes, dapat ang tumatakbo sa ating isipan is, ano makukuha kong lesson dito? What can we glean from this tragedy? Ang una ko pong nakita, mga kapatid, nung pinapanood ko yan, eto pong sunog na nangyayari sa California, this is a taste of what is to come. Ito'y patikim lamang ng mga bagay na darating. Bakit po? Maliwanag naman sa sinasabi ng banal na kasulatan na ang future ng mundong ito ay ano? Pagkagunaw sa pamamagitan ng apoy. Oh? The wildfire event hints about the future of this world that we live in. Kaya po hindi po tayo dapat masyadong ma-attach dito sa mundong ito, mga kapatid. Sabi po ni Apostol Pedro sa kanyang panulat in 2 Peter chapter 3 verse 7, maliwanag naman po that this earth, sabi po niya dyan, is reserved unto fire against the day of judgment. Nire-reserva ng Panginoon ang mundong ito. Huwag nawa nating isipin na pagagandahin ko masyado itong bahay ko. Matagal-tagal akong titira dito. Mamanahin pa ito ng mga anak ko. Totoo naman po. Pwede naman po yun eh. Pero, huwag dapat mawala sa isipan natin na darating ang araw, sa araw ng paghuhukom ng Panginoon, lahat po ng ating mga tinatangkilik, mga kapatid, mawawala po yan, mapaparang. That is what the Apostle Peter has said. No? But the day of the Lord
sa verse 10, will come as a thief in the night, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa, take note of ito po yung nangyari nung nakaraang linggo na nagbabago-bago yung host, no? So na-disconnect, na-mute, na-unmute, nawala yung video. Di ba, mga kapatid, tuloy po tayo, no? Where are we now? So, as I was saying, mga kapatid, nakita po natin, no, na it is temporary. No? Etong mundong ito, bagamat gaano man siya ganda, this world, its treasures, and all its pleasures, these are temporary. And napakabilis. Ganun lang. Pwedeng mawala. No? Yung ating buhay, pwedeng mawala sa isang iglap lang. Yung ating mga tinatangkilik, pwedeng mawala sa isang iglap lang. Kaya ang sabi ng Panginoon, sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag nating bigyan ng priority yung pag-iimpok ng ating kayamanan. 81, in his Sermon on the Mount, our Lord said, do not store up treasure for yourselves on the earth. Bakit po? Eh hindi naman yan tumatagal eh.
Nananakaw yan. Nagdidike yan. Nasusunog yan. Kaya sabi ng Panginoon, you store up treasures for yourselves in heaven. Where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Hindi po yan nananakaw, hindi po yan nasusunod. At mga kaibigan, there your heart will be open. Totoo po yan. Kung nasa ng kayamanan ng tao, nandun yung kanyang puso. Masyadong malakas yung magnet ng kayamanan. Example po niyan mga kapatid, doon sa Old Testament, alam po ninyo ito eh. Yung naging asin, asawa ni Lot, tumatakas na sila eh. Naalala niya yung kanyang magarang bahay, yung kanyang mga alahas, no? Yung kanyang mga friends na maiiwan doon sapagkat gugunawin na ng Panginoon yung kanilang syudad. Napalingon. It's very hard. Naiwanan mo yun. O sa New Testament naman, yung mag-asawang si Ananias at saka si Sapphira, nagbenta nung kanilang lupain, ari-arian. Pero hindi binigay lahat sa Panginoon. May itinago para sa kanila. No? Kasi yung puso nila nandoon sa kanilang treasure. Kaya minsan mga kapatid, maswerte pa rin yung wala kang masyadong tinatangkilik eh. Tuloy po natin. And we are advised that wag nating ibigin ang sanlibutan. No? Sabi nga ni Apostol 1 in 1 John chapter 2 verse 15 to 17, do not love the world or the things that are in the world. Why? Because this world is passing away. Lilipas po ito. No? Huwag mong ibigin ang sanlibutan. Kaya lamang po, ang hirap po eh. Totoo mga kapatid, mahirap. Kasi araw-araw mo kasama eh. Araw-araw mo kahalubilo ang sanlibutan. And even you, ako po, tayo lahat po dito, meron naman tayong mga tinatangkilik eh. Pag-ingatan lang natin na yung mga bagay na yan ay huwag tayong maging alipin. Huwag tayong magpaalipin. Huwag nating ibigin yan. Gamitin natin yan sa paglilingkod sa Panginoon. But let not those things control us. Kasi ang sabi ng apostol, huwag mong ibigin ang sanlibutan. Because this world and all its treasures and all its pleasures is passing away and will pass away sa araw po ng pagbubog. Sabi po ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 2 verse 1 to 2, o kung ikaw ay ibinangong kasama ni Kristo, na kay Kristo ka na, kapatid, seek the things that are above. Set your minds on things that are above. Yung mga bagay na nangasa langit. Yung dapat yung iniisip po natin. Again po, mahirap. Bakit po?
Monday to Saturday, nasa trabaho po tayo. We are interacting with the world. Ako po, aminado naman ako kahit sa akin. Monday to Friday, nandun ako sa trabaho. And pag nandun ka sa trabaho at marami kang ginagawa, doon ka nakatutok. How can you set your mind on things above? If there are moments in the day, ilan lang, bibihira lang, mga kapatid. O pag-uwi mo sa bahay, instead na magbasa ka ng Biblia kahit 5 minutes lang, o doon ka pa rin sa cellphone. Kaya nga po, ito pong ginagawa nating pagsamba every Sunday, this is very helpful. Na kahit isang beses lang sa loob ng isang linggo, masunod natin ito to set our minds on things that are above. Hindi nga buong araw Ngayon lang Ilang oras lang And yet, ito po ang isang malungkot pa. And yet, may mga kapatid tayo na ayaw pang magsamba. Ito na nga lang yung araw kung saan mailagak natin ang pag-iisip natin ng ating mga puso sa mga bagay na nasa langit. Hindi pa natin magawa. Di ba mga kapatid? We should set our affections on things above. Why? Because that is where we are headed. At tao po, ginawa ng Diyos, hindi naman po ginawa ng Diyos ang tao para mabuhay ng forever dito sa mundong ito. Susunugin nga ang mundong ito God created man, no? Upang makasama niya sa langit. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, ang ating pagkamamayan, our citizenship is in heaven. Sa Greek po yan mga kapatid, sa ibang translation po kasi conversation. Our conversation is in heaven. Sa Greek po, politeuma. No? Yan po ang ibig sabihin, which is community. Our community. The community of believers is in heaven. Temporary lamang po yung ating pamumuhay dito sa mundong ito. Bakit? Ang totoong community po natin nasa langit. Sabi nga na ating Panginoon, nakausap niya yung kanyang apostles before his arrest. Sabi niya doon sa John chapter 14, in my Father's house there are many mansions. Paghahanda kayo. No? Because that is where of the faithful ones in Christ. Yung mga kapatid po natin na nangamatay na, no? Na nauna sa atin. No, kasama na po doon yung namatay lang nung last week, si Sister Ellen. Nandoon na sila sa community. Nag-aantay. Because that is where the faithful ones in Christ are headed in heaven. Kaya po hindi po wise or it is not wise to focus sa mga bagay sa mundong ito. Kaya lamang po, again, paulit-ulit po ako para po akong sirang plaka. Mahirap. Bakit? Yan ang nakikita natin Diba? Makakita tayo ng
magandang sasakyan. Uy, ganda, ganda niyan. Gusto ko makabili din. Makakita tayo, may madanan tayo magandang bahay. Uy, gusto ko din magkaroon ng ganyan. Makakita tayo ng magandang, yung kasama natin may magandang cellphone o magandang gadget. Uy, gusto ko din ng ganyan. Bakit po? Physical things eh. Yun po yung nakikita natin eh. Set your mind on things above. Hindi po siya tangible, mga kapatid. And it takes effort. Kaya nga po, natutuwa ako, nakikita ko kayo every Sunday dito. Because that is the only time. That is the only real time. I cannot judge everyone, mga kapatid. It's between you and God. At pagdating po natin sa ating bahay, sa loob po ng isang linggo, ilang beses kaya natin na ilalagay ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. No? Tuloy po natin. Balik po tayo doon sa trahedya. Kasi some people are quick to jump to conclusion. Oh, pinarusahan ng Diyos yung mga yan kasi masyado silang masama. If you watch the footage, nagtawanan nga eh. First, ilang boto kaya ang nakuha? 0 votes. Nagtawanan yung mga tao. Sabi po nung host, ano yung sinabi niya? It's no wonder. No surprise. Tama. Thank you, brother. No surprise in this godless town. Totoo naman po. No? No surprise in this godless town. Aminado po sila mismo aminado na yung kanilang community, that part of California, Los Angeles, na kung saan nandiyan maraming mga celebrities, aminado po sila na godless. Hindi nila kinakilala ang Diyos. Ang dini-Diyos nila yung kanilang mga sarili. Pero sabi po ng iba, yung mga nakapanood sa social media, nagko-comment, ano yan, karma yan sa kanila. No? That is God's judgment. Kasi sila ay mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kaya nga, pagkatapos niyan, nagkaroon ka agad ng sunog nila eh. Pero totoo ba? Totoo ba na yung sunog ang Diyos ang nagpadala? Totoo ba na it is God that caused the fire? Is it God's retribution for their godlessness? Huh? Kayo po, tanungin ko kayo. Ang Diyos ba ang nag-cause nun? Ang Diyos ba ang nagbigay ng punishment na yun sa kanila? Pwede pong hindi. Hindi natin alam, hindi tayo sigurado. No? Ang sigurado, God will punish godlessness, but He is waiting for the right time. Pwede. Na ang Diyos ang nagpadala ng sunog. Pwede po yun. Pero we cannot prove kung tama o hindi. Ang alam po natin at tinuturo ng Biblia, paparusahan ng Diyos yung godlessness at the right time. Alam na po natin lahat kung ano po yung right time. That is the day of judgment. No? In 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 to 10, the Apostle Paul said, this will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire. Yung pagbabalik ng Panginoon, He will be revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. Verse 8, He will punish
Ito na po yung punishment na totoo at tunay. God will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They will be punished with everlasting destruction. Ito na po yung apoy na pupugnaw sa lahat ng nandirito. You know, mga kapatid, just a little side trip. Meron po kayong napansin dito, verse 8. No? Kapag binabasa ko po yan, meron pong dalawang uri ng tao dyan na parurusahan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Una, yung those who do not know God. Ito po yung mga godless people na dineduce nila ang kanilang sarili, no? Dineduce nila yung sanlibutan. Those are the people who do not know God, who do not recognize God, mga atheists. Yan po yung unang grupo ng tao sa verse na yan. Pangalawa, those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Kagaya po nung nabanggit kanina ni Naon sa kanyang lesson. Binasa niya sa Romans and all the other verses here in the New Testament. These are the people who knew the truth. Nalalaman nila yung katotohanan, mga kapatid. Subalit, they do not obey the gospel. Etong verse po na ito po panlaban po natin sa nagsasabi na manampalataya ka lamang, maliligtas ka. Hindi po. Ang gospel po ay ino-obey. Sinusunod. Tuloy po tayo. At habang hinihintay po, no, yung pagdating ng araw ng pag-uukom, ang Diyos po, hinahayaan niya lang. Hindi pinapakialaman ng Diyos. Gusto mong maging masama? Sige. You want to practice lawlessness? Go on. You want to be ungodly? Do it. Ang Diyos po, merong binigay sa tao na free will, mga kapatid. Freedom to choose between right and wrong. Freedom, the free will to obey who or what he wanted to obey. Sabi nga dyan sa Psalms chapter 81, my people would not heed my voice. Ito po yung bansang Israel. Yung sabi ng Diyos, ayaw nilang makinig sa akin. Sabi ng Panginoon, they have nothing to do with me, said God. Kaya, sabi ng Diyos, I gave them over to their stubborn heart to walk in their own counsel. Pinabayaan ko sila, sabi ng Diyos. Ayaw nilang makinig. Kagaya nung nabasa ni Naon kanina sa Romans chapter 1, those people, kilala nila ang Diyos eh. Alam nila na meron Diyos, merong katotohanan ng Diyos. Pero, hindi nila sinunod. Instead, they followed their own hearts. They follow themselves. Oh. 2 Thessalonians chapter 2, verse 10 to 12. Ito po. Sabi dyan ni Apostle Paul, these people, they refuse to love the truth upang sila'y mangaligtas.
Andiyan na yung katotohanan eh. Kaya lang, ayaw nilang tanggapin. Ayaw nilang maligtas. Kaya ang ginawa ng Diyos, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie. Hindi naman mag-i-effort ang Diyos na ipipilit sa'yo na maniwala ka. No. Free will ng tao yan. Kung pipiliin niya ang Diyos o yung kamalian. Kung pipiliin niya ang Diyos o yung kasi kaya yung mga kinukuman sila ng Diyos dahil God gives people the free will to choose. Will follow and what life they will live. God allows people to do what they want for the day of judgment. Join now, suffer later. Ayaw mo makinig, later on, magsasuffer ka. Kaya ang katanungan po mga kapatid, yun bang kapaniwalaan na yung mga tao sa California, especially sa Los Angeles, mga walang Diyos, hindi kumikilala ng Diyos, kaya they suffered that tragedy. Correct po ba yan? Nawala yung correct. Is the notion that the people in California, especially in Los Angeles, are godless. That is why they suffered this wildfire tragedy. True and correct? Tingnan po natin ang paliwanag ng banal na kasulatan. Let us look at Luke chapter 13. Ito po yung, it may be the last verse that I want to read mga kapatid. Ito po. Kasi it is human nature mga kapatid, no? Nature talaga ng human yan na maging judgmental. Isipin ka agad natin, siguro ano yan, tingnan mo, mga celebrities, mga artist, walang ano dyan eh. Hindi nila pinagtawanan pa nga nila eh. Nung sinabing godless town, accepted nila yan eh. Kaya nangyari sa kanila yan. That is human nature, no? Maging judgmental. Pero ito po, sa isang tagpo, sabi ng Panginoon, ng panahon ding ng yaon ay nagkaroon ng ilan. So merong lumapit sa Panginoon sa tagpong ito. Sinabi nila sa Panginoon, Panginoon, merong mga Galileo na naghahandog, tapos yung kanilang dugo, pinatay sila ni Pilato, hinalo doon sa mga hain nila. No? That is the English mga kapatid. Ito po yung Tagalog. Yeah. Itong mga taong to, this may be one of the, or one coming from the party of the Pharisees. Ito po sila yung mga mapagpaimbaba mga kapatid, mga self-righteous. No? Ito po sila yung mga nagsasabi na na kapag ganitong kamalasan ang dinanas mo, it's because you are sinner. No? Kagaya nung merong tao dyan, in John chapter 9, I think that's in John chapter 9, na ipinanganak na bulag. Oh. Nagtanong yung mga alagad, Panginoon, sino ba ang nagkasala dito? Yung nanay ba o yung tatay? Kasi ganun po ang paniniwala nila eh. Kapag there is a misfortune that happens to you, it's because you are a sinner. Kaya ito, sinasabi nila, Panginoon, narito, sabi, itong mga Galileans na to,
hinalo ni Pilato yung kanilang dugo sa kanilang mga hain. Ang sabi ng Panginoon, inaakala ba ninyo na ang mga Galileyong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo dahil sila ay nagbata ng mga bagay na ito? Sabi ng Panginoon, sa tingin nyo ba mas makasalanan ito kaysa sa inyo? Kung bakit nangyari ito sa kanila? No! Sabi ng Panginoon, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo na malibang kayo magsisi ay mangamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. And verse 4, hindi pa nagtatapos diyan mga kapatid, sapagkat sinabi ng Panginoon, pinasundan niya. O yung 18 na nalagpakan ng muog sa Siloe, no? Pero yun, asaklap naman nangyari dito sa 18 na ito. Nabagsakan ng tower. No? Sabi ng Panginoon, sa tingin nyo ba, these people are worse sinners than all the Jews? Kung kaya't nabagsakan sila ng tore? Kasi gano'n ang thinking ng mga Hudyo eh. Oo. Sobrang makasalanan yung mga yan. Hindi kumikilala sa Diyos, kaya nangyari sa kanila yan. Pero ang sabi ng Panginoon, no. Panginoon, sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. So, are the Galileans who were killed by Pilate worse sinners than all the other Galileans? Are those 18 Jews upon whom the Tower of Siloam fell upon worse sinners than all the Jews? Are the Californians worse sinners than all the Americans because they suffered the tragedy? No. Hindi po. Wala pong finger pointing dito. Ang sabi ng Panginoon, unless you repent, you will all likewise perish. Anong aral makukuha natin dito mga kapatid? Huwag natin tingnan yung mga trahedyang ito na nangyari sa kanila dahil makasalanan sila. Ang tingnan natin yung sarili natin para hindi mangyari yung nangyari sa kanila sa atin. Tingnan natin yung sarili natin, no? How about first day? Tingnan natin yung sarili natin. Unless we repent, likewise perish. Faith. No? Yung tayo magsisi, hindi tayo manatiling tapat sa Diyos, we will suffer this fate. Not in this life, but in the life to come. Yung darating na araw na nire-reserve ng Diyos, that day of judgment, sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, kung saan ay walang hanggan ang pagdurusa at pagtangis. Unless we repent and remain faithful to God, we will all likewise perish. Kaya tingnan po natin ang ating mga sarili. Saliksikin po natin ang ating mga sarili. Para hindi po tayo matulad sa mga taong. And I leave you with that lesson mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po iaawit ng isang awitin in